Bigay todo na ang lahat ng mga manlalaro sa bawat kupunan ng UNTV Cup Executive Face-Off upang hindi malaglag sa elimination round ng Liga ng mga Public Servants. Nitong linggo sa Paco Arena sa Maynila, muling nagtuos sa hardcourt ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng gobyerno para itaas ang kanilang posisyon sa team standings. Sa first game, do or die mindset agad ang diskarte ng PNP responders para makuha ang panalo kontra sa NHA Home Masters. Sa first quarter at second quarter, tila ayaw magpabuwag ng NHA Home Masters sa kanilang depensa upang hindi makaalagwa ang puntos ng PNP responders. Subalit dinaan ng PNP responders sa ball rotation at mabilis na takbuhan ang laro hanggang sa makuha nila ang momentum para maitala ang biggest leads under 3 minutes remaining ng second quarter. Sa third quarter, lalong lumobo ang puntos ng PNP responders sa double-digit na kalamangan. Hindi na rin nakaporma ang NHA Home Masters sa fourth quarter at tuluyan na silang pinatumba ng PNP responders sa final score na 73-64. Unang-una kasi sinabi ko sa kanila, yung game namin is do or die na kami. Pag natalo pa rin kami, alanganin na kami, huwag na kami umasa na makakaangat pa kami kasi yung remaining 3 games, kailangan ma-sweep namin yung may panalo namin yung 3. Nasunod naman ang aming game plan, kaya lang hindi talaga pumapasok. At binibigay namin sa PNP responders sa maganda yung laro nila ngayon. At kinapos lang talaga kami. Pero we assure our followers na sa susunod uling 2 laro namin, ibibigay pa rin namin ang lahat. Hinirang naman na best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia dahil sa kanyang ikinamadang 23 points, 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Sa second game, championship DNA ang pinagana ng defending champion na Senate Sentinels para mag-bounce back sa 16 points deficit na itinambak ng GSIS Furies under 3 minutes remaining ng second quarter. Pero naibaba ito sa pagkayod ni na Senator Joel Villanueva at Senator Bongo na bumuslo ng crucial 3-pointer para ibaba sa kalahati ang kalamangan ng GSIS Furies. Sa third quarter, bahagyang lumuwag ang depensa ng GSIS Furies at dito na nakahabol ang Senate Sentinels para muling lumamang sa laban. Napanghawakan ng mga kampyon ang kalamangan hanggang sa pagtunog ng buzzer sa final score na 79-65 para maitala ang unang panalo ng Senate Sentinels sa Executive Face-Off 2025. Siguro ngayon kaya nanalo yung determination, gusto talaga manalo 0-2 eh. Defending champions, dapat pakita mo naman na play to win. Ika nga. Finally, nanalo po kami after 2 losses, no? First 2 games namin, talo kami ngayon, nanalo kami. Ang hirap ng panalong to after being down by 16 points sa second quarter. Talagang hindi kami nakapag-practice nito mga nakaraan dahil sa mga bagyo. Tapos yung mga boss na-busy. Lesson learned sa amin to. Unang-una yung conditioning tsaka yun, hindi nga sila nakapag-practice. Sa tingin ko naman, babalik yung mga boss, magkukomit sa practice para makuha ulit yung sistema tsaka yung hangin. Hinirang na best player of the game si Senator Joel Villanueva para sa kanyang outstanding performance na 30 points, 4 rebounds, 6 assists at 2 steals. Yung championship DNA nasa amin and we always remind ourselves who we are at tingin ko yun yung dahilan kung bakit despite the busy schedule ngayon, organization ng Senate. So, mahirap talaga, very challenging, but we feel na we have the necessary ingredients to win every basketball game. So, yun lang, yung championship DNA namin siguro yung mapagmamalaki ng team.
Habang sa third game, hindi pa rin nabahiran ng pagkatalo ang mga sundalo matapos pataubin ng AFP Cavaliers ang Executive Branch Commanders na naghahabol ng panalo para makapasok sa quarterfinals. Pinaputukan ng AFP Cavaliers ng mga layup, free throw shots at perimeter shots ang Executive Branch Commanders para tambakan ito ng puntos mula sa first quarter hanggang sa fourth quarter. Hindi na naisulong ng Executive Branch Commanders ang kanilang puntos. Natambakan sila ng 38 points sa pagtatapos ng game sa score na 84-46 in favor of AFP Cavaliers. Siguro maganda lang dahil etong season na pag-vacant sila, pag wala silang opisina, committed sila na para mag-ensayo. So yun ang ginagamit naming advantage ngayon, yung pagkakondisyon namin. Kaya inobliga namin na mag-full court sila. I think they prepared well. We prepared well. We have a 2 days practice. All of our players, all of our executive attend to the practice. Pero masyado talaga mismatch yung game. Malakas talaga masyado yung AFP. Hinirang na best player of the game si Lieutenant Colonel Emeterio Armada na nagtala ng 11 points, 8 rebounds, 2 assists at 8 steals. Abangan naman ang susunod na game schedule sa August 6, Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City, kung saan magtutuos sa first game ang Ombudsman Graft Busters at Agriculture Kadiwa Warriors. Sa second game, ang undefeated na Judiciary Mages kontra sa SSS Pension Boosters. At sa third game, ang Executive Branch Commanders kontra sa PhilHealth Health Insurers. Tunghayan ang live stream ng laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.